Naghahanap ka ba ng masarap at babalik-balikan na classic cookies recipe? So dito sa ating gagawin, madaling-madali lang sundan at yung mga sangkap na ginamit natin ay madali lang din hanapin. Kaya naman I'm sure na pwedeng-pwede mo tong pagkakitaan. Bagay na bagay ito sa mga cafe, restaurant, or pambaon ng ating mga chikiting, lalo na ngayong pasukan. So hello mga manay, muli ako po ang inyong madiskating nanay at ngayong araw, tara! Umpisahan na natin. So, unahin muna natin sa pagkikreaming. Bali, gagamit tayo dito ng dalawang klase ng asukal. Meron tayong white sugar and dark brown sugar. Again, ang bawat sangkap po na aking gagamitin ay lumalabas po sa ating screen para po masundan ninyo ng tama. Maglalagay din tayo dito ng unsalted butter. Or pwede rin po kayong gumamit ng margarine kung nagtitipid. Pero mas masarap po ay yung real butter mga manay para mas malasa at maganda po ang kalalabasan ng inyong cookies. At dito gamit po ang ating hand mixer, magkikreaming tayo. So kailangan to para maganda po yung kalalabasan. Pero kung wala po kayong hand mixer, pwede rin naman po yung wire whisk mga manay. Kasi hindi naman po lahat ay meron na. Pero yung ganitong klase ng recipe, madaling-madali lang po itong sundan. Kaya kahit bata ay siguradong kayang-kaya itong gawin. At dito mga manay, wag din po natin kakalimutan na scrape natin yung palibot, ilalim para maging pantay po ang pagkakakreaming natin or paghahalo natin. So gumamit tayo ng spatula or kung anumang mayroon tayong sandok sa bahay para po nagiging pantay. At mas lalo po natin na nadudurog or nalulusaw yung ating butter, gayon din yung asukal na ating nilagay. Then continuous po ulit sa paggamit ng ating hand mixer. Mga manay, yung hand mixer, meron na pong mga affordable sa online na pwede nyong mabili para po may magamit kayo at hindi kayo mangalay. Kasi importante po ito lalo na kung gagawin nyo tong pang negosyo. At habang naghahalo tayo dyan, naglagay muna ako ng isang piraso ng itlog. So pa isa-isa po yung paglagay natin para mas mamix natin ng maayos. Huwag nyo pong ilalagay lahat. So 2 pirasong itlog yung kailangan natin dito. Kapag nakikita ninyo na nadurog na ng maigi, na mix na ng maigi yung egg, saka ulit tayo maglalagay ulit ng isa pang piraso ng itlog. So ang sukat po ng egg na aking ginamit dito ay medium size. So yan. Then mix ulit po natin. Alam nyo mga manay, itong gagawin natin na pinaka-base ng cookies natin. Pwede nyo na po itong lagyan ng mga iba't ibang flavor kung gusto nyo makagawa ng iba't ibang flavor ng cookies. So yan, scrape ko lang po yung palibot. Then pati yung pinaka-ilalim, huwag natin kakalimutan. Laging ganyan po para laging pantay yung pagkakahalo. Wala po yung... Alam mo yon kasi di ba pag hindi naahalo yung bandang ilalim, minsan kapag nagbe-bake tayo, may mga nabe-bake tayo na hindi maganda yung pagkakaluto. Kasi nga hindi naahalo ng tama. So pagka-mix po natin, maglalagay po ako ng asin, then susundan ko rin ng vanilla extract, ganyan. Tapos imimix ko ulit. So hindi ko po lahat nilalagay sabay-sabay para po mas na-assure ko na nahalo ng tama. At dito, para hindi natin makalimutan, maglalagay din po ako ng 1 teaspoon ng baking soda. Baking soda lang po ha, hindi po baking powder. So, i-mix po natin yan. Huwag nyo pong ihahalo yung baking soda sa flour. So, mas mainam dito para matunaw na siya, ma-dissolve na kagad. Then, mix lang po natin gamit yung ating spatula. At ilalagay na natin dito yung ating all-purpose flour na ang timbang ay 360 grams. So, hinahalo ko muna gamit yung spatula natin kasi pag ginamitan ko kagad ng hand mixer, baka para ako rito nagpulbos. Aangat kasi yung ating flour. So, haluin nyo muna. Then, kapag okay na, saka natin gagamitan ng ating hand mixer. Ganyan. Nang tuluyan na po siyang mamix na parang clay, ganon, parang putik. So, kapag ganito na, okay na po ito. So, pwede na tayo maglagay ng ating chocolate chips or chocolate chunks. Yan. So, gagamit po ako rito na nasa 300 grams na chocolate chunks. Dark chocolate, maganda po yung gamitin natin para hindi siya nakakaumay mga manay. So, dito hindi na natin kakailanganin na gumamit ng hand mixer. Spatula na lang or panghalo natin dyan. Para po, pag okay na, ilalagay muna natin to sa ating chiller or sa freezer na mga at least 10 minutes bago natin hulmahin at bago rin natin i-bake. So, ilalagay muna natin to sa freezer for 10 minutes.
Then after 10 minutes, i-ready na po yung ating tray na may parchment paper. So gagamit din po ako rito ng ice cream scooper. So pwede nyo pong timbangin mga manay. Bale, ang timbang neto is nasa 78 grams per each dough ng ating cookies. Ngayon, kung meron kayong mga cafe, mga manay, pwede nyo pong bilugin ng ganyan. Tapos patigasin nyo sa freezer ninyo. Then, ibibake nyo lang kapag may order. Para po meron na kayong stock. So, ang kagandahan lang sa mga ganitong recipe ng cookies, maganda po itong gawin kaagad ng mas maaga at pwede tayo makapag-stock ng maraming cookies na hindi na tayo mahihirapan. Para bake na lang tayo ng bake kapag wala na tayong stock dun sa ating tray. So, bali kapag okay na, isasalang po natin to sa oven na may init na 170 to 180 Celsius ang init at ibibake po natin ng 10 to 12 minutes. At kung meron kayong malaking ganyan, malaking baso, gusto nyong bilog-bilugin, ganyan, para po bumilog yung inyong cookies. Tapos, magsalang ulit tayo ng panibagong batch natin, ganyan. Nilulukot-lukot lang natin yung ibabaw at eto na. So, nakagawa tayo ng mga 18 pieces. O, diba? Samahan pa natin ng black coffee. O, panalo na. Solved na ang ating merienda. Share ko lang sa inyo mga manay. Alam niyo po ba tong recipe ko ng cookies na to? Binabalik-balikan po to ng mga customer ko sa aking cafe. Yung iba talaga nagpapa-reserve pa ng maramihan. Kahit malayo sila, pinapabook nila. Kasi nga, yung lasa niya, ayoko na magsalita. Pero, salamat sa mga customer ko na binabalik-balikan to, promise. Kasi hindi nga tinipid sa timpla. Kaya dun sa mga may cafe dyan o restaurant na naghahanap ng recipe na pwede nyong pambenta or pandagdag na pan-display at pang-alok sa inyong mga customer, itry nyo na po itong ating classic recipe ng cookies na sure ko na babalik-balikan din ng mga customer ninyo. So muli, ako po ang inyong madiscarding nanay.